Gaano nakalaki ang kinita mo sa Lord Patawad dahil sa sobrang sikat ng kantang yun? Alam mo, yung Crazy as Pinoy kasi, naisip ko, ang una namin pangalan is Triangle. Paano ka nakapasok ng flip top? Eto, dahil kay Crazy Mix din. Mas taon na ba si Mix sa flip top? O ikaw? Hindi, sabay lang kami. Paano nangyari? Ganito nangyari. Paano contact yun? Ganito nangyari yan. Eto, bago yung laban namin, may sumusunod sa akin. Nakawaway, kawaway. Pumpak yung, kukumprontahin ko na. Sabi ni Mix, Kuya. Si Elvis kasi, nagkaroon kami ng podcast at merong isang senaryo doon na inamin niya na totoong dinaya. Ito, yan. Sino yung parang na-tripan mo o gusto mo? Siguro sinyo. Bakit ba galit na galit sa'yo to si Batas? Hindi ko naman siya inaano. Hindi nga kami nagkikita niyan sa battle eh. Meron siyang nakikitang kahinaan nung technique na ginagamit ko. Na akala niya, kayang-kaya niya. Oo. Durog sa akin si Batas. Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast at meron kaming dinayo dito sa Marikina. Walang iba. Lord Patawad, palakpakan natin. Elvis! Joke lang. Si Basilio to. Maraming salamat, Dave, sa pagpapa-unlock at pumayag kang dayuhin kita dito sa lugar mo. Maraming salamat din pala sa Lordman Leathercraft. Dito siya sa may tapat ng Loyola Memorial Park dito sa Marikina. Ano bang meron dito? Siyempre, mga leather, yung mga oyster. Holster. Holster? Oo, ng baril. Oo nga. Ano to? Nagbebenta sa airsoft tsaka tunay? Meron din. Pero kasi gun ban ngayon eh. Oo. So, pero may nakita akong damit mo dun sa kabilang shop eh. Ba't meron ka dun? Dun ako nagla-live. Okay. Oo, dun ako nagla-live. So, dito rin kayo makakakuha ng mga Basilio merch. Basilio cup, Basilio shirts, Basilio lotion, Basilio toothpaste, lahat. Meron. Kompleto tayo dito. Yan, yung mga nakikita nyo suot ni Basilio, available yan dito sa Lordman. Ano to? Leathercraft. Ito. Version 4 na to. Pang-apat na ba? Oo nga, version ganda. 4. Ito, version 2 to. Yung version 1. Alibaba yan Hindi. Alibata. Tapos, salamin. Pero hindi pa namin nilalabas yung salamin kasi kailangan ko munang matest yung quality. Kung durable ba siya. Kung convenient ba dalhin. Kasi minsan, yung lalagyan ko kasi parang maleta. So, malaki. Iniisip namin kung paano namin siya isi-shrink. Ano yan? May malaking kaibahan ba yan sa ibang salamin? May nakikita ba yan na kakaiba? Oo. Kasi hindi. Ako kasi malabo kasi yung mata ko. May grado to. Yung bibenta mo may grado? Oo. Hindi. Kaya nga pinag-aaralan muna namin. Kung paano kung malinaw naman yung mata ng bibili. Hindi. Katulad dun sa ibang nagbebenta, merong may grado, merong wala. Oo. Depende nga yun sa So, para namin yung pangkalahatan, siguro made to order na lang. Parang feeling ko, kailangan nyo yata ng doktor sa mata pagka ganyan. Siyempre, i-check yan kung ilan yung grado. May doktor kami. Meron ka rin doktor? Doktor. Veterinaryo yan. Malupit na veterinaryo yan. Veterinaryo? Marunong tumingin ng mata? Marunong din? Grabe naman yun. Anyway, kaya nandito ako. Marami tayong gusto pag-usapan. Kasi kailan ba tayo huling nagkita? Tagal na. Tayo sa probinsyano. Paano ka nga ulit nakapasok doon? Kasi ang alam ko, ang nauna dyan si Saito. Sumunod ako. Paano ka nga nakapasok ulit doon? Ganito, pagkakakwento sa akin ni Direk Coco. Kapag ka-break time, nanonood yung mga cameraman ng flip-top battle. So, ang paborito niya, yung number 1, tapos yan, yung number 2. Sinyo, ako. Tapos si Zaito, 5 tayo eh. Saito, Smaglas, Basilio, Shernan, Sinyo. Nung namatay yung sidekick niya, si Pepe, dapat si Sinyo. Oo. Kaya lang, hindi ko alam kung ano naging problema nila o wala naman yata ang problema kay Sinyo. Baka sa manager niya that time, hindi ako sigurado. Kaya, ngayon, dahil hindi nagkatuluyan, kinuha si Saito.
Sa ano siya, Lola Flora, yung sa Pulan. Oo. So, basically, tayong 5, yung pinapanood nila. Paborito niyang rapper. O battle MC. Tayo yung mga paborito niya. So, kinuha niya si Saito, tapos ikaw, sinunod niya. Nakulangan si Kuya. Nakulangan sa amin, putang ina talaga. Kaya kami napunta ni Smagdas. Para sigurado siya pinagsabay na kami. Oo. Pero, alam mo naman tayo, rapper tayo. Hindi naman tayo talaga mga artista. So, nung una, hindi ko alam kung marunong ba akong umarte o hindi. Pero dahil nga, matagal na ako 7 years na akong artista. Ngayon, alam ko na hindi talaga ako marunong umarte. Paano mo na? Hindi naman. Wala naman Kasi sabi lang naman ni Kuya, kapag sinita ka, may mali sa'yo. O di ka naman sinisita? Wala. Pero nung mga una kasi, gusto namin mag-workshop ni Smaglas. Dahil, mag-workshop para Pero sabi ni Kuya, bakit mag-workshop pa kayo? Tinuturuan ko na nga kayo ng libre. Mag-workshop pa kayo. Oo. Ayun. So, tsaka ang galaw naman natin noon sa probinsya, walang script on the spot, tsaka kung ano yung maramdaman mo, ganun lang. Wala namang parang normal lang. Normal lang wala parang as Basilio, as Shernan. Kailangan mo lang dagdagan ng konti. Ngayon, dahil sa Batang Quiapo. Iba doon. Iba na. Katulad ngayon, kontrabida kami. Ano na, ang role nyo na doon is, hindi naman kayo sindikato. So, kailangan nyo maramdamang sindikato kayo, di ba? Magbenta ng drugs. So, gagawin namin lahat ng mga kasamaan para makakita ng mga viewers na. Yun nga lang. Kasi dati, sa probinsyano, katabi kami ng bida, kasama kami ng bida. So, parang bida na rin kami. Ano na nga kayo namin, mati ni Idol. Ngayon, hindi. Hindi, ang tawag na nga sa inyo, Smaglas Martin at Basilio Martin. Kapilido yun si Coco Martin. Kasi kahit saan sila dati, ang magkakasama kasi, ako, si Saito, kami yung mga rapper. Kaso nag-pandemic. Hindi na kami nakasama nun. Tapos nalipat kayo saan kayo nag-taping nun? Nung lock-in na? Marami Meron sa Batangas, meron sa Ilocos. Yung kay Chabit. Meron sa Bataan. Iba-iba. Tapos, siyempre, dahil nga pandemic yun, 1 to 3 months kami naka-lock-in. Ganon. Gano'n kahirap yun? Yung parang malalock-in kayo, tapos... Mahirap. Alam mo kung bakit? Yung unang-una, yung mental health mo, tatamaan. Pangalawa, bago ka makapasok ng lock-in taping, ka muna COVID test? Bukod sa COVID test, magku-quarantine ka muna ng 14 days, mag-isa ka lang sa hotel, sa room, mag-isa ka lang doon. Ayun. Dati nga, kinakausap ko yung sarili ko Nung nandun na, nung nagka-quarantine, ang hirap. Kahit cellphone, bawal? Hindi, pwede naman cellphone. Okay. So yun, kwento ko lang. Dati kinakausap ko yung sarili ko. Pero hindi na ngayon kasi katampuhan kami. Alam mo, mahilig ka talaga magtanim ng sama ng loob. Hindi, yun. So maraming mga artista na nag-quit, hindi kinaya. Kasi nakakabuang naman talaga. Mag-isa ka lang, hatirang ka ng pagkain. Tapos, paano pa pagka ihiniwalay ka na nag-positive ka sa yun ang mahirap. Nun, matindi yung virus. Talagang deadly siya, fatal siya. So, yung isip ka ng isip, mamamatay na ba ako? Ganun. Saka, pag na-quarantine ka, 14 days, wala kang bayad. Wala. Parang uubusin mo yung 14 araw mo doon. Pero alam mong nandun ka dahil sa trabaho. Oo. Tsaka, kailangan mong gawin yun. Bukod doon, para kami mga sundalo doon. Bakit? Siyempre, maaga kaming gumigising Halimbawa, ang call time namin, 6, gigising kami ng 3. Mag-gym na muna kami. Nakikita ko, nag-gym nga pala kayo doon. Mga 1 oras. Para may lakas ka. Kasi, ang bibigat ng baril. Ang bibigat ng baril na mahahaba, may dala ka pa dito. Tapos, naka-helmet ka, naka-black laba, mahaba, may guantes ka pa, mayroon pang mga support dito. Balot na balot ka, ito lang yung kita sa'yo. Nung kami, Agila. Ito lang kita sa'yo. Tapos, iba ang init sa Ilocos, tsaka sa Vigan.
yung mga taga ron, nag-shooting kami. Yung mga band and lyre. Siguro mga 2 days, 3 days. Nagbabagsakan na. Dahil hindi na rin kinakaya sa init. Anong buwan ba yun na pumunta kayo nun? Summer yun eh. Summer? O kasi nung nag-taping kami doon ng pelikula, nung January, hindi naman ganun kainit. Taglamig pa kasi ang January. Magkatabi lang ng December. Doon din kami, yung resort ni Chabit na may sila yun. Di ba doon din naging venue nyo? Yung tuluyan nyo. Kasi nakikita ko yun. Sa buong pagsasama nyo ni Kuya. Ako, meron ako mga memories na hindi ko malilimutan sa kanya. Ano yung para sa'yo na hindi mo makakalimutan na kasama si Coco sa trabaho, sa personal, on-off cam, ganun? Magkasundo kami. Sa pagdating sa trabaho. Kasi ako pag trabaho talaga. Ayoko nung laro-laro. Kumbaga, kapag yung sinasabi niya, magkatono kami. Kung ano yung nasa isip niya, halimbawa may pinapagawa sa akin kanta, o sa amin, na ipapalabas ko sa gawa ko, yung nasa isip niya. So, at saka, syempre si Kuya gusto niyan mabilisan dahil hindi naghihintayan eh. Dahil kapag ka lumagpas ka doon sa oras na kailangan niyang imit, mawawala na yon. Iba na siya. Nasa iba na yung pagpopokus. Iba talaga yung ano niya, yun, parang hard work na tinatawag. Tsaka hindi nagsasaya ng oras. Ayaw ng late. Disiplinado, pinakamalinaw. Yun yung natutunan ko sa kanya. Tsaka yun nga, be professional. Totoo. Ang pag-acting, natututunan. Pero ang ugali, mahirap iayos. Totoo. Yung disiplina na meron na natutunan ko natin, kay Kuya, iba yun. Iba yung disiplina na yun. Grabe yun. Magkano binigay na bonus sa'yo? Ang bonus... Alam ko, nabagyan ka. Parang pinapunta ka, biglaan. Oo. Di ba? Magkano nabigay sa'yo nun? Wag na natin sabihin kung magkano. Pero sa dami ng mga binigay niya sa akin trabaho, sobrang bonus. Na lang yun eh. Parang panggas mo. Tsaka ang kagandahan kasi kay Basilio, pagka, nyari, gagawa ng kanta, magaling siya sa sa tono, gusto niya siya yung sa instrumental, gusto niya ganito yung kalalabasan. Di ba meron kang parang tao na nakalaan doon, tapos gusto mo pakikinggan mo kung anong tunog? Oo. Actually, siguro mga 3 o 4 ang arranger ko. Iniikutan ko yan. Pero, dahil alam ko na yung mga strength nila, kapag mayroong pinagawa sa akin, hindi lang si Direk Coco, jingle man yan, o kaya corporate na isang company na kailangan ng alam ko na kung sino sa kanila yung lalapitan ko. Magagaling din yung mga arranger ko. Parang ganun din sila. Kung ano yung nasa utak ko, napapalabas nila. Kasi hindi naman ako marunong mag-keyboard o piano. Gitara, marunong ako, basic lang. Tsaka alam mo kasi, nung panahon namin, pag hip-hop ka, tsaka metal, parang pag humawa ka ng gitara, parang kasalanan yun sa hip-hop eh. Paano naging kasalanan? Di ko naabot. Siguro sa kultura, na parang pakiramdam nila kapag gitara yung ginagamit ng isang artist, pangkista ka na. Metal hindi ka na. Straight hip-hop. Yung may racist na dating. Oo. Gano'n naman ang culture ng hip-hop eh. Talagang una pa lang, may beat talaga yan. Rapper ka, tapos banda ka ng ganyan. Dapat beat ka. Tapos kalye, iba. Oo. Ang napapansin ko sa'yo, pagdating sa tono, yung paggawa ng kanta, paano mo nagagawa yun na, yung hook, kahit hindi naman hindi ka naman singer. Oo. Pero, actually, hindi ako nag-aral ng nota o music katulad ni Sisa. Si Sisa. Sisa kasi conservatory. Ako, widower lang ako. Una, ang hinahanap ko muna, ano yung gusto mong lumabas sa kanta? Ano yung pupuntahan ng kanta? Aalamin mo kung ano yung damdamin na nakapaloob sa kanta na yon. Kapag ka may damdamin na yon, doon ka na makakaisip ng tono na babagay. Iba pa yung lyrics. So yun, medyo komplikado siya kasi lalo na, halimbawa, gustong-gusto ko yung kanta. Umaabot ako ng 2 weeks. Yun yung pinakamatagal kong paggawa ng tono. 2 weeks kasi kailangan, ito paborito kong kantang to,
title nito yung Buhay Ko, na kanta ni Tanggol para kay Mokang. Ikaw gumawa, di ba? Wala siyang rap. Love song siya. Ballad siya. Ayun. Kapag ganong kaselan yung kanta, kailangan ng matinding damdamin at tono. Pero kung rap, sisiw na sa atin yan. Basic yan. Halimbawa, yung mga ginagawa natin, no? Halimbawa, Agila, o kaya yung mga team song ng Batang Quiapo ngayon. Kaya natin on the spot yan sa studio. So yun, kasi yung hook naman nun, paulit-ulit lang. Hindi masyadong masela. Tsaka yung tempo, tak, tak. Iba yung... So sa mga rapper, likas sa amin talaga yung mabilis gumawa ng mga lyrics. Ayan. Kahit sinong rapper, dapat ganon. Pero ang kaibahan lang namin sa ibang rapper, yun nga, yung melody. Yun kasi, hindi ko kasi kinulong yung sarili ko na kapag rapper ka, beat lang, ganun lang. Kailangan, hindi lang rap yung pinapakinggan mo. Kailangan music. Lahat ng genre. Musikero ka. Musician. Songwriter, musikero. Sa pagiging model, musician talaga. Alam ko nag-model ka rin eh. Parang anong kulay ng kabaong yun? Golden Retriever. Speaking of music, paano nabuo yung Lord Patawad pala? Masalimuot, medyo malalim. Hindi ko alam kung pwede sabihin dito. Pwede. Basta, nung nasa loob ako, nasulat ko yung kalahati nun. Paglaya ko, ako sinulat yung kalahati para mabuo. At gustong-gusto ko siyang ipine-perform kahit wala naman akong mapapala. Unang-una, yung beat nun, yung I'm Yours lang na ginawa ni DJ Niel. I'm Yours na nilagyan lang ng beat. Gitara. Tapos nirecord ko yung kay DJ Ian naman sa San Mateo. So, kasi sa panahon natin ngayon, may mga copyright na, no? So, kahit nung panahon dati, kahit nung panahon na yun, wala pang kinikita sa mga ganyan-ganyan, ang gamit ko yung I'm Yours eh. So, wala talaga siyang chance kumita dahil ano lang siya. Mga copyright lang pagdating ng panahon. Alam naman natin na darating yun. Pero, dahil nga istorya ng buhay ko yun, siguro mga 90% doon. Ayun. Tunay na buhay yun. Kung ano yung damdamin mo. Oo, may mga pinalagay lang ako kaya hindi siya buong 100%. Halimbawa, wala akong pang-inom. Hindi naman ako umiinom eh. So, naging general siya. Oo. Para makarelate. Para makarelate yung iba. Oo. Grabe yung Lord Patawad yun. Ilan views na yun sa YouTube? Alam mo, 3 beses tinake down yun eh. Bakit? Ang unang views nun, nung kasagsagan nun, nagsimula siya 6 million nung mga unang linggo. Umabot siya ng 60 million. Tinake down siya ng label. Nire-upload nila. Umabot uli yon ng 40 million. Hindi nasa 100 na. 100 na. Tinake down na naman nila sa kanila nire-upload ngayon ulit. Hindi ko alam kung nasa 30 million views na yung Lord Patawad. Kaya kung susumahin mo, kulang-kulang 200 na. Parang ganun. Oo. Kulang-kulang 150. Bakit tinake down? Bakit tinake down? Hindi ko alam. Parang yung label na dati kung sino may hawak nun. Halimbawa, yung MCA ang may hawak nun. Nagsara yung company, binili siya ng Universal. Para panibagong ads? Okay. So, ganon. Pero nag-views pa rin siya. Paano bala yun? Ikaw ang gumawa ng kanta, binenta mo siya? Hindi. Kaya lang kasi yung royalty, yung OSR, yung Original Sound Recording, sa company kasi yun. So, kahit bayaran ko siya, hindi ko pa rin siya makukuha ng full. Pwera na lang kapag natapos ko yung contract. Tsaka makukuha yung full royalty. Full. Sa ngayon, naka 50% ako. Sa kanila? Doon sa bagong may hawak? Pwera pa yung PhilScap? Yung PhilScap naman kasi as composers naman yan. So, kung sino gumawa? Hindi ko alam kung paano gumagana yung PhilScap eh. Kasi ang alam ko, di ba, kunyari, pinatugtog sa SM. Paano na mo-monitor yun? Pinatugtog sa radyo, given, man mo-monitor. Tingin ko, hindi masyadong, hindi masyadong, hindi doon nakukuha yun. Ako personal kasi may mga nakilala ako nagre-report, pinatugtog sa ganito, kahit hindi naman. Masabi lang na may report.
Pero ang Pills Cup, naniningil yan sa, halimbawa, Cowboy Grill, 7-Eleven. Basta meron kayong nakitang sticker ng Pills Cup. Yung logo nila na parang notes. Ano yun? Nagiging tapat na lang din yung na pinapatugtog nila. Kasi ang alam ko yung mga musikero may kinikita din sa Pills Cup yung ganyang parang taon-taon yan, di ba? Gaano nakalaki ang kinita mo sa Lord Patawad dahil sa sobrang sikat ng kantang yun? Hindi, alam mo, na-late ako ng 3 months. Para sa? Doon sa pagsali. Kasi meron silang parang 3 years na pagitan. Kung inabot ko yung 3 years na yun, siguro mga 1.7 yung hindi ko na-claim. Talaga? Laki rin. Pero, yung mga unang taon nun, meron kasing Pinoy tuner nun Pinoy tuner. Okay, alam ko yun. Isipin mo doon sa Pinoy tuner, 30% lang ang nakukuha namin doon. Bago nawala yun. 30% lang siguro within 3 months, naka 900,000 ako. 30% lang yun. Isipin mo kung buo yun. Siyempre, malaki. Tsaka, dahil nga, nasa Pinoy tuner, sila yung kumukubra. Hindi naman natin alam kung ano yung tunay na numbers. Tapos, parang sa YouTube, di ba, yung views, ipapasa na lang sa'yo yung sahod mo. Hindi mo nakikita yung numbers kung ano yung real numbers na pumapasok. Pero, sa panahon nun kasi, sobrang thankful ko pa rin. Unang-una, napakalaki ng pera na yun. Para sa akin, that time. Dahil magkano nakuha mo? Nasa 900. Dahil galing ako sa 20 pesos a day. Nagkakasya ako Ayun. So, alam ko kung paano i-value yung pera ng mga panahon. Saan mo nakuha yung 900 sa Pills Cup? Pinoy tuner. Hindi pa kasama yung sa label. Wala ka ba? Wala ka doon? Wala. Meron silang mga royalty pero sobrang baba lang. Parang sa isang parang 8% lang ako. Tang-inang yan. Dahil lang sa recording. Dahil sa kanila na-record. Pumirma ka ba? Kailangan mong pumirma. Para makapag-record. Pero in fairness naman sa MCA, kasi kung hindi rin sa kanila nilabas yun, hindi yun makakarating sa hanggang sulok ng Pilipinas o sa buong mundo. Kaya naka-quadruple platinum yung sa bagay, ang kagandahan din doon, parang sa flip top, kahit malaki views natin dyan, hindi mo tayo makikilala sa iba't ibang parte pa kung di tayo napanood doon. Kaya pinakabawi natin doon, yung show. Ganun din. Doon din ako bumawi sa show. Isipin mo, kailan pa yung Lord Patawad? 2013 pa yan sumikat. Pero hanggang ngayon. Meron pa. Timeless na nga siya. Kahit ayoko siyang masyadong kantahin, dahil nga gusto ko naman ilabas yung mga bago ko, pero karamihan kasi corporate show, mga 2 to 3 songs lang yan. Minsan, katulad nung election, pa isa-isang kanta lang ako. Obligado ka, yun ang request nila. Parang ang pinakabawi mo na lang yan talaga mag-show ka. Kasi pag nag-show si Basilio sa isang event, ang bayad 500,000. Ganun ka mahal yung bayad sa kanya. Di ba 600 na. 600 na ngayon? Tangina, grabe. Ano lang yun, appearance? Pero may picture na rin yun. Tangina, grabe. 600,000 para lang mapalabas mo si Basilio. Grabe. Hindi. Huwag kayo maniwala. Mura lang ang Basilio. Kailan ka nga ulit nagsimula bilang rapper? Ano ka ba nagsimula? Hip-hop o rapper? Hip-hop muna Kasi may gang kami sa Marikina. Sino OG mo, si Badang? Hindi, ako OG. Siyempre. Ikaw OG? Oo. Kala ko pero si Badang. bago ako maging OG, kinuha muna nila ako as advisor. Kasi mas ahead ako dun sa mga... sa mga may gang na yun? Mas ahead ako sa kanila. Kailangan nila ng contact, kailangan nila ng backup. Frontman din ako. Siyempre, itong mga frontman na to, pangbasagan talaga yan. So, yun yung parang, namin, yun yung pinaka-backup nung gang. Okay. Anong gang yan? OPG. Ano yun? Marikina. Original Pinoy Gangster.
Gang pala yun. Nakala ko rap group. Naririnig ko na yung OPG dati. Yun nga. Yun, ginamit na rin namin na pangalan sa rap group. Oo, naririnig ko na yun. Parang nung rap public, parang may naririnig na akong OPG. Meron. Tapos yung gang sa Marikina, Colorum siya. Colorum, anong gang? Yun nga, yung OPG. Okay. Basta tinayo lang namin. Yung pala, meron totoong OPG. Biglang naisip nyo lang pangalan ng gang nyo, OPG. Pero meron palang original. Pero parang original. Sa Mega Mall. Sila OG Barangay, sila OG Dave, sila Ate Sam. Ngayon, para maging legit kami, 13 kaming member ng OPG, Marikina, nagpa-jump in kami sa OPG Mega Mall para lang maging official. Legit. Oo. Pero magkaiba yung patakaran namin sa Mega Mall tsaka sa Marikina, magkalayong. Kasi nung napataob na namin yung mga iba-ibang gang dito, na possible pa lang nun, nag-for good na kami. Imbis na kami yung nagbabandal, kami yung naglilinis. Tapos yung mga estudyante, tapos bawal ang drugs. Tapos pag may estudyante kami na nag-aaral, yung mga projects niyan, kami gumagawa. Para kami naging isang community na... parang yung ginagawa na ng mga fraternity. Oo, parang... Community service. Oo, ganun. Ngayon, syempre, hindi naman ako dancer. Oo. Sabi ko, lagi kami umaattend ng mga party. So, paano kaya tayo magiging iba dun sa mga magagaling sumayaw? Sila lang kasi napapansin. So, nag-rap kami. Pero, nauna muna yung tula, siyempre. Tula sa school? Oo, yun muna. Kung ang pinag-uusapan natin bilang rapper ko, siyempre, marunong na akong gumawa ng mga tula. Pagka ang tula kasi, parang lalagyan mo lang ng konting tono, rap na yan. So, sa madalit sabi, nung mga party-goers kami, kailangan ko rin ng mga listeners. Okay. So, kaya may gang. Kasi, kung fratman, mga metal yun mga pangkista yun. So, pagka sa kanila ko pinarinig yung rap, hindi nila yung magugustuhan. So, kailangan namin bumuo ng gang para meron akong paringgan ng mga obra ko. Sino ba unang napakinggan mong nag-rap? Parang... Ako, siyempre, Francis M. Okay. Yan talaga, Francis M. Tsaka si Andrew E. Yan. So, yan, ginagaya ko si Francis M. Hindi, parang yung nag-impluensya sa'yo kasi galing kang tula eh. Paano na-impluensya na ginawa mo siyang rap? Oo. Ano yung una mong nagawang rap? Iwas droga. Iyon yung mga pinansasali namin ng contest. Rap contest. Naman uso dati eh. Mga anti-government song. Progressive. Tapos mga anti-drug song. Lalo pag may kasama kang bata, wala na, taob na contest nun. So, yun. At saka hindi, yung advocacy rin. Kasi yung lugar naman namin hindi naman siya subdivision. So, talamak talaga yung hindi magagandang bisyo at hindi magagandang gawain. So, duman lang mai-share ko sa mga tao na ito yung mangyayari sa inyo kapag ka itinuloy niyo ang pagdadrugs. So, una pa lang, against na talaga ako sa mga drugs na chemical. Chemical, linawin ko. Sa mga natural, okay lang yan. Parang anong nangyayari pa nga dati, parang dahil din sa mga rapper, parang naipaparating natin sa politiko, sa government na ang pagrarap po ay may gantong kagandang nagagawa. Gagawa kami ng makabuluhang kanta. Kasi dati yung parang dinidiscriminate din ng mga hip-hop. Sino ba yung mga yan? Parang kasi, mga addict. Baga tayo yung parang nagpakilala sumasali tayo sa mga rap contest para kagawa tayo ng kantang para sa gobyerno, anti-drugs, para masabi nila na itong mga rapper na to, hindi po addict yan. Parang malaking bagay din yung ginagagawa natin noon. At kesa nga yung mga ibang kabataan mapunta sa masamang bisyo, di mag-party na lang tayo, magsayaw na lang tayo, mag-rap na lang tayo, para yung focus mo mapunta sa activities, hindi ka mapunta sa drugs, sa mga masasamang kaibigan o ano. So yun, maraming way para makaiwas doon. Ida-divert mo lang naman kung saan.
Crazy as Pinoy. Oo. Di ba kayo yung champion sa Republic? Republic 2. Pero mas magaling ang kamandag ng Marikina. Sila ba dang sa inyo? Nabalitahan ko nga yan, Diyos sa labasan. Di, para sa akin, mas magaling si... Magaling naman sila. Mas magaling lang kami. Hindi, para sa akin, kamandag ng Marikina ang galing-aling doon. Pera si Magagaling. Crazy as Pinoy, paano siya nabuo? Una si Crispin. Si Crispin yung kasama ko. Tapos, may mga composition kasi ako na may melody. So, noon pa lang, gusto ko talaga yung rap. Ayoko nung isang parang plain beat lang na nag-rap ka, walang chorus, walang kasi parang nakakasawa yun. Nakakapurga ng tenga yun. Parang kay 50 Cent, puro rap pati chorus. Oo. So, dapat meron kang variation para hindi mainip yung Di ba? Kahit naman kayo, ginagawa niyo yun. Maka 16 lines kayo o 16 bars, papasok na yung refrain or chorus. So, may hinihintay yung tao. At saka, ang mas naaalala ng tao yung chorus or yung hook. Yun talaga, yung kaya nga hook eh. Yun yung pang eh. Mahalaga yung chorus talaga. Yun ang mahalaga. Balik tayo sa tanong mo ulit. Paano nabuo ang Crazy as Pinoy? Ayun, nauna si Crispin, may mga composition ako, so kailangan ko ng bokalista. Hindi kasi ako marunong kumanta noong mga unang panahon. Nung nagrarap pa lang ako, sintonado ako, hindi ako marunong kumanta. Matagal na Crazy as Pinoy bago ko natutunan yung mga tamang nota o tamang para maaabot ko yung tono. Ayun. At saka, sobrang mahiyain ko. So, kung ako lang mag-isa, parang hindi ko kayang mag-perform sa stage nang ako lang mag-isa. So, kailangan ko ng kagrupo. Si Crispin, ang nirarap niyan lagi, mga mastaplan. Magaling siya sa diction ng English. Magaling siyang mag-perform. May angas. Maganda boses. Complete package. Pero si Crispin kasi dancer dati yan alam mo naman sa dancer, 8 hanggang 12 kayo. Ngayon, pagsasali sila, ang liit ng kita. Kaya naging rapper si Crispin. Humiwalay na. Dito, 3 lang kami. Ano yun? Nagsimula ka mag-rap as Basilio ka na? Oo. Hindi. Nung OPG kami, OG Dave, yung tawag nila sa akin. OG Dave? Oo, OG Dave. Minsan, Master Dave. Oo, kasi sa Master ang tawag. Oo, Master Dave. Kaya lang, ayoko nung Master Dave. Master Dave, parang ang pangit pakinggan, parang bastos siya eh. So, ayoko nun. Master Dave. Master Dave. Parang hindi siya maganda pakinggan. So, huwag niyo akong tinatawag ng ganyan. Parang manyakis yung dating ko. Okay. So, yun. Tapos, si Sisa, si Crispin, kapitbahay ko lang yan. Si Sisa, malapit lang doon kila Crispin. Yung tinitiran. So, parang triangle kami. Okay. Parang triangle. Dito si Sisa, dito si Crispin, dito ako. Meron parlor sila Sisa. Yung nanay niya laging naggugupit sa akin. Tapos, medyo maliit lang yung bahay nila, kaya pagdating ng gupitan, kortina lang, kwarto na. Yun, Ngayon, may kumakanta doon na batang babae. Sobrang ganda ng boses. Tapos tinanong ko sa nanay niya, sino po yung kumakanta? Si Grace. Si Grace. Ko, andyan po ba? Ayan. Tapos yun, lumabas. Ikaw ba yung kumakanta? Ang ganda ng boses mo parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngayon, sabi ko, kung siya papakantahin ko, sobrang perfect para doon sa mga songs. Ate ni Sisa yan. Yung kumakanta? Oo, yung Grace. Yung Grace. Akala ko si Sisa yun. Panis yung boses ni Sisa doon. Putyang, napakagaling na ni Sisa. Doblehin mo yung galing ni Sisa. Ganon yung Grace. Pero, sumalangit nawa. May sakit siya. Okay. May sakit na siya nung mga time na yun. Oo. Tsaka sobrang liit niya Kumbaga, kung nasa stage kami, sobrang layo ng pagitan, hindi magbabalanse. Tapos, si Sisa naman, makulit lang yan na bata nun, mga 12 o 13 anyos. Pero, halimbawa, magrarap kami sa mga basketball court o sa school,
Kung nasan kami, sumusunod yan. Tsaka pagka pauwi na kami, mamasasalubong kami. Kakanta yan, magrarap yan kung ano yung nirarap namin. Ayaw mo matalo. Lagi siya nagpapapansin. Minsan gusto kong sampalin na lang eh. Pag bad trip ako. Sana ginawa mo na, no? Halimbawa, nasa lubong ko, bigla mo akong rarap. Nagtitimpi lang ako kasi mabait naman yung tao. Okay. So, yun. Bago siya, meron pa kaming ibang bokalista, pero nga kapag pag hindi nahihit nung tao, yung ine-expect ko, kailangan talagang palitan. Oo, kailangan talagang palitan. So, lumipas na yung 1 taon, 14 years old na si Sisa. Tinanong ko siya, sumasali ka ba sa mga singing contest? Hindi pa. Piyesta sa atin. Yung stage malapit sa amin. Paglabas ko lang. Yan ang stage. Sabi ko, isali kita. Sabi niya, wala akong pangkota eh. Sabi ko, 50 pesos lang. Malaki na yung 50 pesos noon. Parang 1,000 siya ngayon. O 500 sa inflation. O yan, ganon. Ngayon, sinali ko siya. Magaling, pero may gagaling pa. Sa madalit sabi, natalo siya doon. Pero, nakakanta siya sa maharap ng maraming tao. Mahihain din yun eh. Si Sisa, mahihain din yun. Pero ginawa niya. So, doon pa lang, yung pagpayag niya pa lang, yung pagtungtong pa lang niya sa stage, at pagkanta niya, alam ko, malayo mararating nitong batan to. Hindi man siya nanalo doon, pero yung urge niya, o yung gusto niyang gawin, na hindi niya na inintindi kung mapapahiya siya, o ano. Tapos, yung sinali pa niyang kanta, yung Power of Love, ako pa yung nag-decide. Hindi siya. So, hindi niya yung forte, hindi niya yung plakado, tapos 3 days lang. Pero, nagampanan niya. Hindi nga lang masyadong plakado dahil nga, biglaan eh. Mabilisan eh. Alam mo na bang singer siya o kumakanta? Oo, kasi yung pamilya ni Sisa, mula sa nanay, yung kuya ni Sisa, si Eric, siya yung kasama namin sa Republic One. Kaboses yun ni Chito Miranda. Okay. Okay. Si Eric siya. Ngayon, nung nag-audition kami sa Republic, sa Itbulaga, ang kasama ko talaga si Crispin tsaka si Sisa. Pero, nung Republic One, kailangan puro lalaki. Oo. Puro lalaki. Kaya yung mga puro lalaki nga noon. Oo, puro lalaki. Tapos, nung Republic 2, kailangan naman may babae. So, nung Republic 1, natalo kami. Ang chorus namin nun, yung kuya ni Sisa. Sino nga nag-champion ng 1? Koponan ni Batute. Oo, Koponan ni Batute. Oo. Lakas din nun. Oo, mag-uhusay yun. Magagaling din talaga yan. And then? Tapos, nung magkakaroon ng Republic 2, kami yung unang tinawagan ng audition master. Shout out kay Christian Encarnacion. Kami yung unang tinawagan para mag-audition. So, nung nag-audition kami, natanggap kami. Kasabay namin yung Marikina Clan. Okay. Which is sila Badang yun. Iba pa pangalan dati. Ngayon, may VTR yan eh. So, napanood yun ni Kuya Kiko. Ito yung pang-launching natin. So, kami yung unang lumaban ng Republic 2, Marikina Clan kagad, at saka Crazy as Pinoy. Oo. Saan po kang matindi yun? Kasi magaling si Hazel. Ng Marikina Clan. Yung kumanta ng... Ano bang kanta yun? Ano ba yung kanta ni Lani? Palasyo. Hindi, yung kay Lani Misalucha. Palasyo ba? Ano na yun? Kasi dati sa Republic, sikat na kanta, rarapan mo. Basta kanta ni Lani Misalucha, ang lutong mag-rap nun ni Hazel. Tapos ang ganda rin ng boses sa chorus. Lani Misalucha nga yung nila eh. Tangina, no? Lakas nun. Oo. Ngayon, nung natapos na, tinawag, number 2 kami. And the winner for today is group number 1. Siyempre, sigawan sila. Kami, masaya kami. Kasi, yan eh. Sila Token yan. Si Token, si Ariel, si Hazel, yan. Yan yung Marikina Clan. So, siyempre, masaya kami. Tropa ko yun eh. Si Jatjat eh, si Token. Tsaka si Ariel. Tsaka si Hazel. Si Hazel, kapitbahay ko lang din. Bulelak din yan. Pati si Token ng Kamandag. Taga Malanday din yan. So, yun. Tapos, hinabol ni Francis M. na
And group number 2. Tay. Nagtay kami. Ayun. So, yun. Ayun. Tapos, the rest, history na. Sino nakaisip ng Crazy as Pinoy? At paano naging Basilio ka, Crispin siya? Yung Crazy as Pinoy kasi, naisip ko, ang una namin pangalan is Triangulo. Pero ang problema ko, kapag Triangulo, iikot lang yung mga kanta namin sa love song. Okay. Sa love triangle. Mm-hmm. So, makukulong ako kapag ka-triangulo yung ginamit namin. Mm-hmm. So, naisip ko, crazy, baliw. Okay. Para, pwede siya sa lahat. Mm-hmm. Pwede siyang masaya, pwede siyang malungkot, pwede siyang umiiyak, pwede siyang galit, pwede siyang lahat pwede. Mm-hmm. Wala siyang limitasyon. So, kahit anong gawin naming kanta, uubra, pwede. Ngayon, dahil may crazy na, sino ba yung mga sikat nating Pinoy na karakter ng mga baliw? Unang papasok, Sisa. Okay, oo. Sisa, tapos Basilio, Crispin. So, kapag ka nabanggit yung Sisa, halimbawa sa Itbulaga, o sino man ang host, o kahit sa ang radio station, TV station, o commentator, kapag nabanggit, halimbawa, Sisa, ang kasunod niyan, Crispin Basilio na. Kapag nabanggit yung Basilio, ang kasunod niyan, asan nanay mo? Si Sisa. So, yung iba, pabiro lang, hindi nila alam, meron talaga akong kagrupong Sisa at Crispin. Okay. So, yun, sabi ko, pag sumikat yung Sisa, damay ang Basilio at Crispin. Pag sumikat ang Crispin, damay ang Basilio at Sisa. Connected pa rin sa triangle, no? Pag sumikat ang Basilio, damay ang Sisa at Crispin. Mm-hmm. So, yun. Tsaka, yung grupo kasi namin, yung samahan ng mga rapper na binuo ko rin, is Crazy Family. Diyan naman pumapasok na sila Crazy Mix. Sila Crazy Mix na yan. Sila Elvis, si Bruce, si Flick G, Numerous. Marami pang iba. Si Ants on the Flow. Ayan, maraming Crazy Family. Iba-iba, pati sa ibang bansa. Bukod pa doon, yung mga lahat ng mga rapper na naisali ko sa mga rap contest on TV. Mga Crazy Family yung mga yun. Ano yun, yung Crazy Family after na ng ng Republic, nabuo siya? Nabuo siya ng Republic time. Republic 2. Okay. Republic 2. Kasi doon ako nag-start magbuo ng mga grupo, ng mga bata na tuturuan ko. Dahil, lagi kaming sumasali sa contest. Mm-mm. Ayan, triangulo gamit namin. Lagi kami nagcha-champion. Ngayon, dahil nga, napoprotesta na kami, kailangan mo rin talagang palitan yung pangalan. Pero pag nakita kami rin, yung mga ibang nagkokota, back out yun? Magbaback out, kinukuha nila yung kota nila. Ngayon, naisip ko, dadating yung time, gusto ko kung may tatalo sa amin, grupo ko rin. So, gumawa ako ng mga grupong bata. Yun naman yung Republic 3, yung Republic Junior. Junior na yun. May kasabay na Harlem. Oo. Ayan, sila Chat, sila Kamote, sila Roman, yan. Jan, yan. Maraming bata yan. 3 grupo yon. So, siyam na bata na kagad yun. Iba-iba 40 nun. May kanya-kanya silang galing. Tsaka, masarap turuan ng bata dahil susunod pa yan. Mahirap turuan yung mga may edad na kasi kung ano yung gusto niyan, yun yung ipipilit niyan. Kahit alam ko na ito yung bagay sa'yo. Ito yung tama para sa'yo dahil alam ko na. Oo lang yan. Pero hindi naman yan susunod. So, masarap turuan yung mga mas bata. Si Mix, paano mo nakilala? Judge ako sa isang rap contest dito sa Marikina. Sa Concepcion. Sabi ko, may potential tong payat na to. Oo. May potential tong payat na to. Ano yun? Mga 2003 yun. Sinali ko pa ng Mr. Pogi yan. Oo nga. Di ba meron siya yung sa Itbulaga? Oo. Rap din ang pinagawa ko sa kanya. Namarkahan siya ni Kiko. Oo, kasi may tigas matalas ang dila ni Miko. Tsaka mabilis eh. Oo. Tsaka malinaw. At yung pagpupursige niya, yun talaga, gustong-gusto niya talaga yun. Kaya nung kinausap ko siya, balik ka sa akin sa gantong araw. Pagkatapos nung nagpunta naman siya. Ayun. Parang anong nangyari? Siya ba yung parang mas ahead sa lahat ng Crazy Family? Hindi. Bago dumating si Crazy Mix, meron ng mga nauna. Pero mga contestant. Okay. Si Mix, siya yung parang gagawin niyang official na.
Kasi yung samahan ko ng Crazy Family, para sa amin lang yun. Dito lang. Sa Marikina lang. Parang ang ano siya nagpalawak? Oo. Ay, hindi. Isa yun. Tsaka, yung mga legit rapper na talaga. Kasi yung mga kinuha, yung mga member dati ng Crazy Family is hindi talaga mga rapper. Parami lang. Mga may talent lang, magaling kumanta. Okay. Magaling kumilos, karakter yung muka. Kasi yung pyesa nila ako gumagawa eh. Ako nagsusulat ng lyrics Leader nila. ka talaga. Oo, ako yung nagsusulat ng lyrics. Bawa, kayo, magkakaiba kayong grupo. Ito'y bagay sa inyo. Ito'y bagay sa inyo. Okay. Pinapractice ko yan. Sobrang pagod nun, tsaka isip ka ng isip. Pero masaya ako sa ginagawa. Ano ka nga, leader ka nga. So after nun, paano ka nakapasok ng Flip Top? Ito, dahil kay Crazy Mix din. Mas nauna ba si Mix sa Flip Top? O ikaw? Hindi, sabay lang kami. Paano nangyari? Ganito nangyari. Paano contact yun? Ganito nangyari yan. Nung downfall ko, tumawag ako kay Mix noon na sabi ko, babalik na ako. Kasi parang almost 6 months akong nagkulong sa bahay noon. Doon yung sinasabi ko sa'yo na everyday 20 pesos, okay na ako. Basta meron lang akong coffee ko brown tsaka Marlboro Reds. Okay na yung maghapon ko. Kasi yung breakfast, lunch, dinner sa dalawang kapatid ko tsaka kay Ermat. So, halin-hilan sila. Hindi na ako lumalabas ng bahay nun. Ayoko na, wala na akong gana. Dumating yung anak ko na hindi ko kasama sa bahay. Ayun, dumating yung panganay ko. Sabi niya, okay lang naman kung ayaw mo nang lumaban sa buhay. Kung okay lang naman yan eh. Kung pagod ka na, ayaw mo nang magtrabaho, okay lang yan. Pero, para sa sarili mo yan. Pero tandaan mo, may anak ka. Tila ako pinompyang ng tila ako pinagsakluban ng galing pa sa anak mo, sa bata, no? Oo. Tinawagan ko yun si Crazy Mix. Mix, babalik na ako. Sabi kong gano'n. February 14 yun, yung araw na yun, merong Crazy Valentines. Nung nawala kasi ako, pinaubaya ko na kay Crazy Mix, yung Crazy Family. Dahil nga, ayoko nang mag-gig, ayoko nang gumawa ng tula, ayoko nang mag-record, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang lumabas ng bahay. Ano reason? Depression, stress. Ngayon kasi may tawag na eh. Dati, wala. Nervyos. Yung mga ganyan nun eh. Hindi, dala ng katandaan na rin eh. Bata pa ako nun eh. Hindi, matanda. Na ako nun. Siguro basta may pinagdadaanan ako nun. Namatay si Francis M. Nakulong ako. Ayun. Halo-halo. Maraming problema na buti na lang din, matibay-tibay yung utak ko, kaya kahit pa paano nakasurvive ako. Ayun. So, kung sumuko ako nun, wala na talaga. So, Crazy Valentine's. So, pinag-MC ako ni Mix. Nung nag-MC ako, nasa akin pa. Matagal akong hindi nag-rap. Matagal akong pahinga. Pero yun, lumalabas yung kulit ko. Binigyan ako ng 500. Malaking bagay na sa akin yun. 2012 to Sino nagbigay? Crazy Mix. Siya 500. Nagbigay ng TF sa'yo? Natural. Kasi ako yung nagtrabaho ko eh. Siya, sa bagay, siya kasi parang pumalit sa'yo. Oo. At alam niya na rin kung paano gawin yung... Ngayon, siguro, para sa kanya, pamasahe ko lang, panggas ko lang. Pero, hindi niya alam, malaking bagay sa akin 500. Dahil nga nagkakasya ako ng 20 pesos a day. So, malaking 500 sa akin. That time, 2012 to Pero bago ako dumating sa punto na yon, nung nagmamanage ako sa Itbulaga, may ang talent coordinator ako. Milyon ang kinita ko. Milyon, tapos biglang bagsak. Biglang nawala, unti-unti. Pag binawi sa'yo, ubos ka talaga. So, pero mapagkakasya mo yan. Kung ano yung meron, mapagkakasya mo yan. So, yun. Nung araw na yun, tumawag si Enigma kay Denmark. Okay. Si Denmark, tumawag kay Mix. Nagpapahanap si Denmark ng 2 grupo na pang 2x2 na isasali sa Flip Top. Ngayon, ang sabi ni Mix, sige, si ganto. Yan nga, si Elvis, si Bruce. Si Mix, tsaka si Basilio. Pero hindi ko alam. Ngayon, ang sabi niya sa akin, sa March 12, may show tayo.
Sabi ko, saan? Sa Bataan. Anong gagawin doon? Sabi niya, wala, freestyle lang. Sabi niya, February yan, ha? February 14. Hindi niya sinabi yung totoo. Oo. Bakit kaya? Alam niyang ayaw ko ng flip-top eh. Pero alam mo na may flip-top? Alam ko kasi, nung lumaban, si Lil Sisa, kay Harty. Jamie. Kay Jamie. Kay Jamie muna. Sunugan yun eh. Basta battle. Oo. Inaral ko muna yung flip-top. Okay. Inaral ko yung battle. Mm-hmm. Dahil tinawagan ako ni Looney na kailangan niya daw ng battle MC na babae. Mm-hmm. So, ang naisip niya is si Sisa. So, si Sisa, yung susulatan ko. Mm-hmm. Kaso, active si Sisa sa church noong mga panahon na yan. Okay. So, bawal siya. Eto si... Hindi ko alam kung parang Panjejemon pangalan ni Lil Sisa nun. Parang Lady Boss Chick. Mga ganun eh. Hindi ko na matandaan ha. Basta nung sinabi niya sa akin yan, ay ko palitan natin pangalan mo. Lady Boss Chicks. Oo nga, parang nabanggit niya ata yun. Lady Boss Chicks ata yun. Parang ganun. Ang Panjejemon. Sabi ko, gagawin kitang Lil Sisa. Para kapag ka may sisa, hindi nagkakalayo itsura nila. Pati yung laki nila, pati kung paano sila pumorma, hindi nagkakalayo. Isa pa, idol ni Jehan. Si Sisa. Si Sisa. So sabi ko, ikaw na lang yung Little Sisa o Lil Sisa. Mm-hmm. Ayun. So laban ni Jamie, tsaka laban niya kay Harty the Bomb, ako yung nagsusulat nun. Lalo yung, darating si Mayor, magugas ka ng bilat. Ikaw ang sumulat doon? Okay. Tangina. Oo. Hindi mo alam, di ba? Hindi ko alam. Tahimik lang kasi ko. Oo. Buti walang nakakaalam hanggang ngayon. Meron. Alam nung iba yan. Hindi, yung mga close. Pero dito tayo lang walang masasabi sa iba. Wag. Kasi nakakaya kay Lil Sisa. Baka sabihin may ghostwriter. Pero aminado naman si Lil Sisa na may nagsusulat sa kanya. Mm-hmm. Minsan ako, minsan si Nix. Mm-hmm. Pero yung mga ibang laban niya na, halimbawa, yung kay La Rapido, hindi na eh. Kasi nakikita ko kay Lil Sisa, kaya niya na eh. Yung laban niyo, halos wala akong naiambag doon. Si isa kay Lil Sisa. Yung laban niyo. Kaya natuwa ako nung nag-battle kayo kasi sobrang ganda nung na yun. Sobrang ganda nung battle nyo na yun. Oo. Kahit papaano, humanga ako sa'yo ng konti. Bakit? Magaling si Lil Sisa eh. Kaya humanga ako sa'yo ng konti. Okay, thank you. Tangina ka. Kala ko naman, idol mo na ako. Hindi, idol naman kita. Idol naman kita. Ayun, flip-top. Paano nangyari? Ito na. Sabi niya, 2 weeks before, lumabas yung poster. Ng flip-top. Flip-top. Crazy Mix Basilio versus Spade Red Blood. Ang nagsabi pa sa akin yung pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, Kuya, ikaw ba yung Basilio sa flip-top na sasalang? Sabi ko, ha? Patingin? Nakita ko yung poster. Patay. Sabi ko. Unang reaksyon, yon. Patay. Tawagan ko si Crispin. Crispin, may hingin sana akong pabor sa'yo. Ano yun, man? Hindi naman alam ng mga tao kung sino sa atin si Crispin at Basilio. Ako magsusulat para sa'yo. Okay. Ikaw ang gaganap. Okay. Ikaw na yung Basilio mula ngayon. Sa flip-top lang. Sa flip-top. Pero pagka mga show natin, ako pa rin yung mga karakter ko sa Crazy As Pinoy. Ako pa rin. Okay. Sabi niya, naku, ayoko. Alam mo naman, baka masuntok ko yung kalaban ko. Pikon kasi yun eh. So, ayaw niya. 3 days before, sabi ko kay Mix, tawagan mo si Enigma. Sabi mo, magbaback-out na talaga ako. Sabi ni Mix, kuya, hindi pwede. Kasi, bilang Makata, mapapahiya ka. Mapapahiya ka talaga. Masisira yung buong liga. Dahil lang sa kapabayaan mo. Sabi ko, sino ba nagpabaya? Kung sinabi mo sa akin yan, di sana nakapag-prepare tayo. Yun naman. Pero dahil nga ayaw ko siyang gawin, ayaw kasi ng bad words, kaya ayaw ko ng flip-top talaga. So personally, ayaw ko ng flip-top. Noon. Ngayon, eto na. Nagkita kami sa Puyat Records. Andun din, sila Elvis, andun din. Sila Bruce, yung mga ibang mga Crazy Family Bad Boys, andun sila lahat. So ngayon, sabi ko kay Mix, magsulat ka na lang ng sayo, bago kami pumunta doon. Magsulat ka ng sayo, magsusulat ako ng ako. Magse-search ako kung ano. Di yun.
nung pinakinggan ko, yung mga ano niya, ang dami niyang sinulat eh. Ay ko, maganda to kung pansayo lang eh. Kaso, 2x2 to mix. Iba to. Sinama ako ni Mix, napanood ko sila One Lazy, tsaka sila Harlem. Sabi ko, parang sinakulo pala. Parang sinakulo, ganun. Okay. So, inaral ko siya talaga. Kailangan ko siyang pag-aralan. Pero nung unang laban namin kay Speed at Trade Blood, hindi kami handa. Kaya nagkaroon ng salitang, Red Blood, wala akong pakialam sa'yo. Kaya umulit yun ng 4 to 5 times. Kasi yun lang yung sinabi ko kay Mix, na kapag ka nabanggit ko na yung wala akong pakialam sa'yo, ibig sabihin, naubusan ako nun. Ikaw na ang papasok. Ano lang siya? Q on Q. Q lang yun. O kaya, nakalimutan ko na yung ibang linya ko. Kaya, ano ba, wala na talaga akong masabi. Ibibitaw ko na yun para si Mix bumubuelo. Bumubuelo yan. Pagka nakuha ko na uli yung mga sasabihin ko, papasok na lang ako bigla. Itatabi ko siya ng konti. Ako muna. Ayun, gano'n. Hindi ko alam. Yung pa yung tumatak. Yung wala akong pakialam sa'yo. Aksidente lang yung pagkakaano nun. So yun, nanalo kami. May mga kupal na judges pa nga doon. Sinong judges yun? Hindi ko na matandaan, pero may ano doon. Pero sila Ilaya, tsaka yung isang hindi ko alam kung Ilaya, kupal ka pala eh. Hindi, si Ilaya nagpanalo sa amin eh. Si Ilaya ang hindi kupal. Oo. Sino kaya yung 4 na kupal? Hindi, 3-2 eh. So yung 3 doon, hindi kupal. Yung dalawa lang. Oo. Pero, ano nila yun eh, point of view nila yun. Dahil, sinabi naman nila yung rason, kaya nila binoto yun. Kasi mga kaibigan niya. Hindi reason yun. Hindi talaga. Hindi talaga. Kaya kupal siya. Ayun. Okay. Parang nasabi mo na ata sa akin yan dati. Nakwento mo na nung nandun tayo. Basta yun. So, kung hindi mo pagbabasihan yung bilang pagiging makata ng contestant at isasalalay mo lang sa kaibigan. Hindi yun akma. Para sa akin, hindi yun tama. So, yun. Tapos, doon na kami. Nung natapos na, nanalo na kami, ayoko na kasi iba yung pakiramdam. Pero, doon ko naman napatunayan na nung lumalabas ng kusa sa akin. Kahit hindi kami preparado ni Mix, hindi kami handa, hindi ko gusto yung mga sinulat niya. Yung veteranong galaw mo, nalalabas mo. Lumabas. Pero nung tinatawag pa lang yung pangalan namin, nagtaka ako, bakit ako kinakabahan? First time mangyari sa akin yun. Hindi ko nga nararanasan sa contest yun. Binebasic ko lang eh. Kahit mahihain ako, hindi ako. Pero doon, nung tinatawag yung pangalan namin, Crazy Mix Basil, ayaw pa kami paraanin ng mga tao. Pero nung binanggit pangalan namin, sigawan sila. Hindi lang nila alam yung mukha ko. Okay. Nakikiraan kami. Ayaw kami padaanin, akala sisingit lang kami. Tapos, eto, bago yung laban namin, may sumusunod sa akin. Nakawaway. Humpak yung tsaka, ba talaga siya, gaganon siya. Kung saan ako nagpunta, lapit, Bataan yun. May mga militar naman. Doon yung kay Kahir din eh. Ngayon. Tapos, sinenyasan ko na yung mga bad boys. Sabi ko, dadaling ko sa CR. Kasi, feeling ko, sasaksakin ako eh. Dinala ko sa CR. Ayun na. Ilamos ako kunyari. Ang laki ng salamin eh. Nakapwesto na dalawa doon. Tapos, kukumprontahin ko na. Sabi ni Mix, Kuya, si Jaform siya. Sabi ni Jaform, idol, papapicture lang ako sa'yo. Ang sama kasi ng mo eh. Ang sama ng tingin mo, pwede ka naman magsabi yung mga astahan mo. Ikano ba siya? Tsaka yung girian niya, yung pwesto namin. Parang kumukuha lang talaga ng buwelo. Ako, ilang ako sa ganun eh. Yung maano ka sa likod ko. Gangster ka kasi. Alam mo rin yung ganun. Siyempre, may mga Ilang ako doon, yung dadaan ka sa gilid. Tapos, pag umano ako, makikita na naman kita sa ko. Check perimeter. Makikita na naman kita. Yung pala, nahihiya siyang i-approach ako. Tsaka, hindi niya alam kung anong gagawin ko kapag ka nagpa-picture siya. Kaya hindi siya mag-ano. Nung nakilala ni Prost tsaka ni kasi hindi nga ako nanonood ng Flip Top. So hindi ko kilala si Jaforms. Hindi ko kilala si Jaforms. Okay. So yun. Tumama na kami. Nung nanalo na kami, ayoko na.
Okay. Kaso, hindi daw pwede. Kasi, tournament siya. Sa tournament kasi nalang agad? Oo. 2-4-2 ka agad. 2-4-2. Okay. Oo. Kasi, alam niyo, hindi ako sasali ng solo. Ayun ba yung unang champion sila, Smaglas? Oo. Ang kasunod na kalaban namin, Looney Abra. Ayun yung yung hindi natuloy dahil sa away ng ng nangyaring away sa flip top. Oo. Ayun. Looney Abra na. Nung time na yun, sila yung hari. Sila, ang daming fans ng mga yan. So sabi ko kay Mix, kung talagang obligado, kailangan ko upuan to. Yun. Sinulatan ko sila. Pero, dahil kaibigan ko si Looney, hindi ako nag-ano. Hindi ko siya tinira. Hindi ko siya inanuhan. May ganun ka pang doubt sa sarili mo pag-battle. Kasi, kaibigan ko siya ng Republic. Sobrang close namin talaga ni Looney nung Republic days. Kasi, kami nila ron, nagkakaintindihan kami ng mga utak. Yung mga hirit namin o yung mga matalino kasi yung dalawang yun. Si Looney tsaka si Ron Henley, mga henyong bata yan. Ngayon, kapag nagkaroon kami ng mga inside jokes, kami nagkakaintindihan. Para kaming may sariling radyo. Na kami lang yung nakakaalam bakit kami tumatawa. Okay. Na hindi abot ng ibang rapper. Na akala, yung iba na naiinis. Siyempre, akala pinagtitripan namin sila. Pero sa mga salita pa lang namin. Ngayon. So, sabi ko kay Mix, hindi natin kailangan manalo. Wag mong i-aim na manalo. Ang ibigay mo, yung best performance mo. Ibigay natin yung kung saan tayo pinakamagaling. Okay. Oo. So, hindi kalaban yung tingin ko kay Looney at Abra. Si Abra hindi ko kilala. Si Looney lang talaga. Ayun, sabi ko, pakita natin sa tao kung ano yung natin. Kaya kami, nung lumalaban kami nun, chill lang. Pero hindi yun natuloy Dahil nga sa nangyaring away? Oo, kaya napunta siya sa private. Oo. Yung pagkatapos ng nangyaring away, parang maya-maya lumipat na kayo? O ibang araw yun? Hindi, ibang araw yun. Magkaibang araw. Para magkaroon din sila ng panahon para makapagsulat. Tingin ko, ginawa talaga yung gulo na yun para hindi matuloy yung laban namin. Tingin mo? Oo, dahil kung natuloy yung laban namin nung na yun, iba yung magiging impact nun. Kasi yung pyesa namin, pang crowd. Hindi siya pang close battle. Ngayon, sobrang busy nila Looney at Abra nun. Sobrang dami nilang gig. Kasi kailangan ko silang aralin. Kailangan kong tignan kung ano sila. Sobrang busy nila. Halos hindi na nakakatulog yung mga yan. Natutulog na lang si Loons sa biyahe. Sa ganun. Talagang, sobrang hectic ng schedule nila. So, yun. At yun naman yung nangyari. Nung nagkaroon ng close battle, kung mapapanood mo, iba talaga, malala, battle MC ka rin, malalaman mo na pang crowd yung mga pyesa namin doon. Tsaka yung iba yung binanat nila, tulad nung sinabi mo, hindi kalaban tingin mo kay Looney, pero yung mga sinabi nila doon is parang, tingin ko parang foul nga para sa inyo yun Oo. Marami. Yung kay Lil Sisa. Lalo na yung round 3 nila. Ang haba. Hindi, tsaka yung yung Crazy Mix Lil Sisa na ginawa ng issue. Yun? Technique nila yun. Strategy nila yun. Pero hindi totoo yun. Yung kay Lil Sisa tsaka kay Crazy Mix, hindi yun totoo. Maraming hindi totoo dun sa sinabi nila. Pero parang battle yan So, naintindihan ko sila. Pero, nung una, medyo tumaas kilay ko. O kaya, medyo na-hurt ako ng konti. Kasi kaibigan nga, hindi mo nga naisip na tirahin siya. Oo, medyo na-hurt ako ng konti. Pero, kung nagbaba ako ng guard, kasalanan ko yun. Hindi niya kasalanan yun. At saka, battle yan, nauna siya. Hari nga ng tugma di ba? Nauna siya, so, alam niya yung mga pwede at hindi. Pero, yun nga, naiintindihan ko na nung huli, naiintindihan ko na, kaya niya ginawa yun kasi battle yan, ayaw niya mapahiya. Yun yung, ganun siya mandarag. Ganun siya magano. Yun yung style niya that time.
Almost yung iba, generic naman yung ano tumatama lang din sa akin dahil maitim ako. Matanda. Tapos, matanda Diyos. Nakita mo naman yung itsura ko noong mga panahon na yun, di ba? Yung nakaganon ako, naka-ermitanyo ako. Yun talaga ang magmumukha kasing convincing. Pero, kumakarakter kasi ako noon as a native. So, yun yung karakter ng Basilio nun. Iba kasi ang Basilio sa Flip Top, iba ang Basilio sa Crazy as Pinoy, iba rin sa iba ko pang ginagalawan. Speaking of Dos por Dos, dito na tayo kay Elvis. Si Elvis kasi, nagkaroon kami ng podcast. Si Bruce, isa na siyang astrologist. At si Elvis naman ay from rapper, nag-convert na siya bilang isang tagapamahayag ng salita ng lumikha ng Panginoon. At merong isang senaryo doon na inamin niya na totoong dinaya o ang pagkakasabi niya, alam niya na gagamitin niya yun dahil sa pagiging agresibo at kagustuhan. Siyempre, competitive. Kailangan matalo. Tsaka parang sumama daw ang loob niya dahil nga, siyempre, kalaban nila, Abra, Apex, parang, wala kayong kumpiyansa sa kanila. Ito, yan. Parang ganun din. Kaya daw nagawa nila yun. At the same time, parang bilang competitive at pag-agresibo. Pero nag-sorry naman. Humingi na ng tawad. Anong mo doon? Yun dun sa sinabi niya na kasi, siyempre kami, casual. At nung kami nakatira lahat sa bahay ko Ayan, si Flick G, si Crazy Mix, si Pro, si Elvis. Dahil nagpa-practice kami. Ayan. So, minsan umuwi sila. Pero, yun nga lang ang rules dun sa bahay na kung ano lang yung meron, yun lang yung kaya ko. Kasi wala akong pera ng mga panahon na yun. Kailangan ko pa mag-tong-eat para may pambili kami ng ulam. So, ganun lang ginagawa ko dati. Naglalaro lang ako para kumita. So, nung sinabi ko, yung, based on my experience kasi, nangyari nga sa amin na, ang sinabi ko sa kanila, na sinabi rin sa akin ni Elvis, nung sinabi ko daw na, magpatawa na lang kayo. Oo. Wala akong masamang intention doon. Ang sinasabi ko lang, hindi naman porket nagpatawa sila, matatalo na sila Pero ang sa akin, dahil nga, Apex, Abra, marami ring fan base yan So, hindi ko sila minamaliit. Casual lang na salita na magpatawa na lang kayo para entertaining. Hindi kayo maging haters. Hindi kayo maging villain. Yun lang yung ibig kong sabihin nun. Hindi ko sila minamaliit nun. Pero, naging motivation nila yon. Okay. Napabuti yun. Para sa akin napabuti yun. Dahil, natupad nila yung ine-aim nila. Nag-champion sila. Pero, yun nga, yung ginamit. Masama loob ko nun. Masama loob ko nun. Unang-una, parang kapatid ko na ito. Parang kapatid ko na sila kung ituring ko sila. Wala akong pamilya nung panahon na yun. Kaya sila lang, kumbaga, sila lang yung meron ako. Tapos magpapasko pa yun. Kaya masakit sa akin, na-trauma ako nung nawalan ako ng tiwala sa kahit kanino. Oo, ang hirap nga rin naman nun. Ultimo yung kapatid ko. Kuya, ba't ganyan ka na makipag-usap sa amin? Hindi ka naman dating ganyan. Na hindi ko namamalayan, nilamon na ako ng battle. Oh, shit. Okay. Nawalan na ako ng tiwala sa kahit sinong kausap ko bago ako sumagot matagal. Dahil iniisip ko muna yung ibibitaw ko kahit hindi battle MC. Okay. Kahit kapatid ko nga, chewing ko. Pag may sinabi sa akin, bago ko siya sagutin, iniisip ko muna, baka maanggulo sa akin to hindi naman rapper yan. Ganun ako kapraning. Ganun ka na nalaman ng battle rap, no? Dahil nga, dun sa nangyari, dun sa ginawa nila sa akin na parang pag-traidor. Oo, masakit sa akin yun dahil hindi yung pagta-traidor kasi yung hindi yan manggagaling sa kaaway mo manggagaling yan sa mga kaibigan mo sa sobrang lapit sa'yo na posible pala yun na kahit anong pakita mong kabutihan, anong pagmamahal yung gawin mo sa kanila,
nang dahil lang sa isang craft o nang dahil lang may kagustuhan silang magawa, sasaksakin kasi nila sa likod. Sobrang sakit sa akin nun. Na-trauma talaga ako nun. Ngayon, syempre lumilipas naman yung panahon. Gaya nga nung nasabi mo, nag-sorry siya. Nag-sorry din sa akin si Elvis. Okay. Ng personal. Napatawad ko yun. Lalo na, nung nakita ko na, yun nga, nabalitaan ko kay Picky, pastor na si Elvis. Preacher. Basta, kung ano man. Pero, ibig sabihin, napunta siya sa isang lugar na parang religious, na kung ano man yung nagawa niya sa akin dati, alam kong napagsisihan niya yun. Napanood ko yun maikling clips na yun. Hindi ko alam kung sinend mo sa akin o ano. Alam kong malaki yung pinagbago ni Elvis. Tapos, nagkikita rin naman kami sa flip top, sa event. Kaya ko silang batiin, pero hindi ko na kayang ibalik yung dati namin samahan. Pinagsamahan, ang hirap, no? Tang-ina. Hindi ko na kaya, pero mahal pa rin kita. Pinatawad kita dahil humingi ka ng tawad. Sino ba naman ako para hindi mag-ano? Tsaka, ayoko rin kasing may dala ako sa dibdib ko. Kailangan magpatawad. Kahit sobrang sakit nung ginawa sa'yo, kahit sinong tao sa inyo, kahit gaano kasakit yung ginawang kasalanan sa inyo, matuto kayong magpatawad kasi iyon din yung magpapagaang sa kalooban. Dalawa lang yan. Pwede nyo gawing motivation o gusto nyo makalaya. Ikaw din Ikaw rin yung may pasan kung may galit ka sa kapwa mo. Ngayon, si Bruce, nung una pa lang na nalaman ko yung ganyan, alam ko na si Elvis ang may pakana. Kasi si Bruce, ano lang yan Neutral. Hindi. Sumasabay lang yan sa agos. Okay. So, tingin ko, kahit labag sa kalooban niya, yung ginawa ni Elvis, gagawin niya pa rin yan. Dahil sila magkagrupo. Sila magkakampi, sila nag-aanuhan. Hindi sa akin humingi ng sorry si Bruce. Sa hindi ko alam na dahilan. Pwedeng nahihiya siya kasi guilty. Pero ayaw niya ipakita. Tsaka alam mo naman yung karakter ni Bruce. Gangster. Parang ayaw niyang magbaba ng pride o ng ego. Pero kasi ako yung tipo ng taong kapag may ginawa ka sa akin na hindi maganda, ako pa yung naghahanap ng magandang dahilan. Kaya mo nagawa sa akin yun. Okay. Oo. Kasi nga, ayoko nang may bitbitin ako. Ayoko nang mas masarap mabuhay nang wala kang Kasi galing ako sa prat, galing ako sa gang, galing ako sa magulong lugar. Maraming kaaway. Iba yung meron kang iniilaga na tao. Hindi ka makakilos, hindi ka makakapunta sa lugar na to dahil may kaaway ka. Pupunta ka sa isang event, napakaliit lang ng industriya natin. Magkikita at magkikita kayo. Ngayon, kung magkita kami ni Bruce, batiin kita, tatanguan kita. Pero hanggang doon nagkakaroon ng hangganan. Dahil walang closure pero kung sasabihin mo, kung may galit pa ako sa kanila, wala na. Napatawad mo yung tao, yung ginawa, hindi. Yung ginawa, hindi ko mapapatawad. Teka lang. Kasi pag pinatawad mo yung tao, mapapatawad mo na yung ginawa niya. Mapapatawad mo yun. Kasi nag-heal yung panahon. Okay. Pero kung nung mga una, talagang baka isumpa mo pa sila. Kasi sa sobrang sakit ng pero nagmamature tayo, ang tao nagbabago. Maaring nagawa niya yon that time. Pero kung ibang panahon, baka hindi niya yun gawin. May point din naman yun. Yung sa hotel, di ba? Kunyari, sabi mo. Parang hindi ka na makakatulog daw. Walang ka ng tiwala. Pero hindi ka nagalit sa kanya. O kumbaga okay na, magkita kayo. Pero kung mga unang panahon yun, nang nagkita-kita kami, hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka mag-away talaga. Pwede ako yung nakadisgrasya, pwedeng ako yung madisgrasya. Yun lang ang pupuntahan nun sa sobrang galit mo. Pero dahil nga, lumilipas yung panahon, naghihilom din naman yung sugat. Eto na, flip top. At masaya ako para kay Elvis ngayon. Kay Bruce kasi wala akong masyadong balita. Si Bruce, isa na siyang phenomenal astrologist and ano ba ibang tawag sa gila?
numerologist, nagbibilang, na siya ng number, pang astrology. Gusto magpabasa sa kanya? Siguro, pagka meron akong libreng oras. Hindi ba kayo nakakapag-usap kahit sa mga chat? Walang kamustahan na ganun? Hindi kasi hindi naman ako ma-FBing sa bagay, tao hindi, mahirap pa ko. Kung hindi tatawagan to, di magre-reply to eh. Hindi ako bihira ako sa social media. Alam mo naman, pagka matanda na, naiiwan talaga ng teknolohiya. Kailan ba huling nood mo ng flip-top? Nakita kita. Matagal na. Pero, this July, nag-promise ako kay Enigma. Natatapat kasi. Na kung kailan may battle, may gig ako. Oo. Kaya kahit si Smaglas din, kahit gusto nun makapunta lagi, natatapat na may ganap kami. Anong nai-promise mo sa kanya? Pupunta ako sa battle sa July. Manonood ka? Oo, manonood ako. Tsaka kailangan ko rin sigurong aralin ng flip-top ulit. Dahil? Dahil, eto na. Ayoko magsalita ng tapos. Ay, ba't ko nasabi? Hindi, basta, ayoko namang mag-promise, pero kung sakali, mabigyan tayo ng pagkakataon uli. Bibigay na yan, puta. Hindi, takot ako sa sarili ko eh. Pag nag-commit? Oo. Tapos hindi ko maibigay. Ayokong tsaka, siguro mas maigi, mas mabuti na rin sa akin dahil nakakapanood ako ng mga flip-top. Ang gagaling ng mga bago. Hindi ka naman ibibigay sa bago. Sa mga... Hindi, kahit yung mga dati, nag-i-improve talaga kahit yung mga luma. So, kailangan ko munang mapunta sa mga sitwasyon na yon para magka-idea naman ako. Kasi malayo siya sa tinatakbuhan kong career ngayon. Kailangan mong maano ulit yung circle. Kailangan kong mabalikan, kailangan kong ma-feel yung energy ng mga audience, ng entablado ng flip-top. So, kailangan ko siyang puntahan. Tsaka ang makakapagpagana sa'yo dyan yung pressure. Baga, di mo naman ikamamatay magkamali. Oo. Diba? Pero may naiisip ka, ibabalik ka sa dami ng gustong nag-call out sa'yo, Jonas, Sino yung parang natitripan mo o gusto mo? Ang gusto kong kalaban talaga si Enigma. Ayaw lang. Ayaw? Oo. Pero, siguro Sinyo. Oo, si Jojo, hindi ko sinasabi, hinog na si Jojo. Kaya lang kasi, kasama ko siya sa Batang Quiapo. Magkaibigan na. Parang hindi ko siya kayang saktan. Okay. Mahal si Sinyo ang kaya mong saktan. Kaya kong lumaban. Okay. Kaya kong lumaban ng parehas. Oo. Ayun na. Si Jonas kasi, iba yung pagmamahal ko sa batang yan eh. Hindi, kung puro joke battle lang naman eh. Wala naman po. Pwede. Saan yan? Vuelta Balentong, Jonas Basilio, no? Pwede. O kaya yung sinasabi ni Luns, three-way? Yung niya, three-way. Pero, dobling hirap yon. Wag na. Ako kung babalik ka ng buong buo, mag-focus ka sa isa. Dahil, ikaw, sabi mo nga, kailangan mo siyang aralin, tapos papasok ka pa sa mas komplikado. Kaya mahirap. Dobling nga yung hirap. One. Pero ako, parang kung babalik man ako, siguro kailangan ko munang dumaan uli ng 2x2. Bago ako mag-solo. Okay. Gusto mo warm up. Si Mix ulit, 2x2. Kahit sino makakampi ko. Utang ina. Kung hindi si Crazy Mix, Smaglas. Pwede, kung gusto niya. Kasi magka-tandem kayo eh. Mas maganda. Sinong naiisip mo na wag kakampi mo? Kakampi mo, nyari, Smaglas, sino yung parang pwedeng maging kalaban nyo? Wag nyo sabihin kami ni Saito, ha? Pwede yun kasi magiging friendly battle na masaya. Hindi, si Smaglas matagal na pinaplano yan. Oo. Yung parang kahit nga sa Christmas party natin ng probinsyano. Lagi lang naglalaban, di ba? Parang sabi niya nga, tara, tayo, 2-on-2, kami ni Basilio, tas kayo ni Saito. Sabi ko naman, lugi ako. Si Saito makakalimutin. Ako din naman. Hindi, mas mapaghahandaan nyo. Si Saito pag biglang, utangin na mo, kumakain ka ng graba, wala na. Ano na yung pinagahan? Tangina. Tsaka, ayaw mo masayang yung mga sinulat. Oo, pwede ako magsanda ng, alam ko naman yung kaya ko. Pero si Saito kasi pag bilang, teka lang, sayang tong sinabi ko eh. Pag biglang ko ba, apektado ko doon kasi dalawa kami. Parang, sanay siya sa ganon. Naging parte na rin ng karakter niya. Kaya sa kanya, okay lang yan. Pero yun nga, sa makakampi niya,
tingin ko, lalo na kung professional din, hindi rin, Tsaka smuggles, tas ikaw? Alam mo kung paano kayo maganda eh. Hindi, nagmukha akong gago dun. Nagmukha kaming gago dun. Pero meron akong isang matagal ko nang gusto mong makalaban sa totoo lang. Si Batas. Oo. Nasasabi ko sa'yo yan dati. Nung una, ayoko kasi, una, hindi ko siya kilala. Pero ang pagkakaalam ko, hindi niya gusto style mo. Yun. Lahat ng mga interview niya, siguro mga 2 o 3 yung pinisinesend sa akin. Sinasabi nila, bakit ba galit na galit sa'yo ito si Batas? Hindi ko naman siya inaano. Hindi nga kami nagkikita niyan sa battle eh. Magkita man kami sa battle niyan, siya pa yung unang babate. Mabait sa personal si Batas eh. Kaya hindi ko alam kung ginagamit niya lang yon o kaya mayroon siyang nakikitang kahinaan nung technique na ginagamit ko na akala niya kayang-kaya niya. Durog sa akin si Batas. Ako sinasabi ko na sa inyo ng totoo Hindi ako mayabang na tao. Okay. Hindi nyo nga alam kung ano yung kakayahan ko pa sa rap battle. Pero karakas pa lang, unang tingin ko pa lang kay Batas, nung nalaman ko yung mga interview niya na inaangasan niya ako. Ang unang reaksyon ko, hindi ako nagalit, hindi ako nainis. Natawa ako. Okay. Ikaw lang. Tangina! Nag-retire na kasi siya. Nag-retire na ba? Nag-retire na, nasa ibang bansa na at ayaw ng bumatel. Baka dahil dito. Napakaswerte mo. Baka dahil dito umuwi. No? Napakaswerte mo, nag-retire ka na. Hindi mo matitikman yung gusto mong matikman. Tangina! Hindi kasi siya lang naman yung gumanon sa akin eh. Oo. Tingnan mo ang tagal ko nang wala sa rap battle. Mm-hmm. Pero thankful pa rin ako. Mapakikita mo pa rin yung mga pangalan ko sa comments. Totoo. Tapos sa mga battle, binabanggit pa rin ako ng mga battle MC na yung nagbabanggit, kilalang respetadong rapper na magagaling. Pero hindi ko alam kung compliment o o puri. Pero mas lamang yung papuri as Basilio. Mm-hmm. So may pakialam yung tao kay Basilio pa rin pagdating sa rap battle. Totoo. So isa yon sa nagbibigay ng gana sa akin para bumalik sa battle. Oo. At saka yung ang pag-aapi ni Batas. yung kay Batas siguro kailangan ko lang ng medyo pangaralan siya ng konti. Tingin ko kaya naman wala akong galit kay Batas. Actually, natatawa ako. Natatawa ako. Tingin ko naman kaya niya nasasabing hindi niya gusto yung style mo dahil sa music na niya. Pero hindi naman parang insultuin ka yung style mo. Oo. Malamang ayaw niya nung style ko. Pero sana tinanong niya ako kung gusto ko yung style niya. Di ba? Sana nagtanong gusto mo ba style? Tsaka hindi ka naman din nagganon kahit... Oo, hindi ko siya actually, ngayon lang ako sumagot about dyan. Kahit maraming nagtitrigger sa akin na interviewin ka namin, sagutin mo si Batas. Para dito talaga yon sa Dayo Podcast. Siguro, pero ito lang din yung yung pagkakataon kasi naibanggit mo nga. Hindi ko rin talaga maintindihan. Hindi ko rin may magic ang Dayo Podcast. Hindi ko rin talaga alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Pero kapag kapag nagkikita kami sa VIP o bumabati yan. Mabait si... Iba lang din naman si kasi Batas yung character ni Mark. Kapag nasa likod ng camera. Kaya, naintindihan ko siya. Pero yung mga interview niya na hindi maganda yung sinasabi niya, doon ako natatawa. Kasi nga, iba yung pagkakakilala ko sa kanya sa personal. Di ko alam kung pinaplastic niya lang ako. Bakit hindi mo sabihin na lang sa akin kung magdagkikita tayo? Parang ganon, di ba? Pwedeng ganon. Hindi namin napag-usapan yon. Wala rin akong napagsabihan katulad ng gantong usapan dahil hindi siya umano sa
ko na gusto kong labanan to. Siguro dumating din yung time na yon nung mga panahon na ang dami nang nagsasabi sa akin, bakit ka ba laging tinitira ni Batas? Oo, pero hanggang dun lang hindi talaga nagkaroon ng Sayang, tangina, no? Sayang, Batas versus Basilio. Dati ko pa tong sabi ko, ang gandang style clash. Pinaka-classic para sa akin. Magandang Batas, pwedeng kalabasan nun. Kasi noon, handa kami parehas. Noon kasi ayaw mo parang busy ka. Oo. Kahit naman ngayon, syempre may gigs, may taping, tapos, eto pa, sisimulan ko pa yung podcast. Ayun, magkakaroon ng podcast pala si Basilio. Ano pangalan? Oo, Basilio TV. Yun yung pangalan nung... Kapatid mo si Kong. Hindi, kasi meron akong YouTube na Basilio Official. Ngayon, doon nakalagay yung mga music. Hindi ko kasi alam kung paano gusto ko kapag kung ano content dito, ganun lang. Ito, halimbawa, yung sa Basilio TV, andun yung mga podcast ko. Doon lang, para hindi ba magulo. Pero meron din mga vlogs doon pero nakahiwalay naman. Ito kasing Basilio Official, ang pagkakaalam ko, nasa Bilib yung mga niyan So, hindi ko siya pwedeng pakialaman. Lalagay lang ako doon ng mga music video. So, doon ko ilalabas yung mga kanta ko sa Basilio Official. Pero yung mga vlogs, review, reaction video, tsaka yung podcast ko, doon sa Basilio TV. Yun. Magsisimula na si Basilio ng reaction video ng kanta, battle, kung ano maisipan niya, vlogs, at podcast. Yun, supportahan natin. Ano pangalan ng Basilio TV? Kapatid ni Kong TV. Sinyo, kung sakaling, tingin ko, mas maganda siya. Kasi ang dami rin, ang kinall-out ni Sinyo, Looney. Ang gusto ni Looney, three-way, na hindi naman porket ginusto ni Looney, mangyayari na. Gusto mo. Gusto ba nila? Oo. Pero magaling si Looney sa three-way. Magaling, napanood ko. So, kahit naman sa basta battle, rap battle, idol talaga. Magaling. Kaso, yun nga, paano mangyayari to? Tangina, Looney Sinyo, Looney mo. Tingin ko kayo? Maganda sa inyo, Buelta Balentong. Wag o kuya ahon, tanginang hirap naman babalikan yung mga old god, puking ina. Ako hinahanap din ang katawan ko. Alam mo naman ang battle, parang tattoo yan addictive din siya talaga. Totoo naman. So kahit alam natin na masasaktan tayo diyan sa battle na yan, gusto pa rin natin siyang gawin. Hinahanap yan ng katawan namin. Akala nyo lang, ayoko nang bumatel dahil artista na o busy na, pero sa kabila ng minsan may mga gabi pa rin na may napapanood akong battle na andiyan ako dapat Anong ginagawa ko dito sa kama? Siguro papahinga na, gano'n. Ayun. So, oras lang. Yan din naman yung sinabi ko kay Boss Ari. Ayan, shoutout kay Enigma. Sobrang laki ng utang na loob ko dyan. Siguro kung di dahil sa battle, baka hindi ko na ilabas yung Lord Patawad ulit. At hindi ako naging artista, siguro wala na. Kasi napaka-importante ng ang platform. So, doon natin na i-showcase yung mga talents natin. So, tayo, ilan tayong produkto ng Flip Top. Totoo, yeah. So, Flip Top, thank you, Boss Arik. Thank you. Thank you, Boss. Kung sakaling matuloy yung Basilio versus Sinyo, ano yung nakikita mong posibleng kalabasan nito? Masaya yun. Batibag siya, talo siya? Pwede ko siyang matalo, pwede niya akong matalo, pero parang hindi yun yung aim ko Parang ang aim ko, mabigyan ng sobrang sayang battle yung mga nanonood. At alam kong, pwede mong ikalungkot yun. Oh, shit. Tangina, Sinyo. Ikaw, pwede mong ikalungkot. Pag natalo si Sinyo? Hindi. Ano? Kapag natuloy yung Sinyo versus Basilio. Bakit? Madadagdagan na naman ng sobrang daming views. Yung number 2, may hirapang makahabol sa 1. Biro lang. Biro lang. Ayun. Tingin ko sobrang magiging masaya nun. Kasi maraming uma-idol kay Sinyo. At alam ko naman, kahit papano, may uma-idol pa rin sa akin pagdating sa rap battle. Kasi ako, para sa akin ang Flip Top is entertainment pa rin yan. Kaya alam nyo kung sino yung karamihang sikat sa Flip Top, yung mga komedyante gaya namin. Saito, Delo, Looney, Smaglas, Sinyo.
karamihan na mas nakikilala o nagkaka-show, komedyante. So, para sa akin, kaya kong gumawa ng malalalim. Alam niyo yan dahil sa mga kanta ko pa lang, ng mga sinulat. Kaya kong gumawa ng kung ano man na kung anong sangkap o sahog ang nilalagay sa rap battle, lahat yan kaya kong gawin. Mas pinipili ko lang maging komedyante o mag-jokes. Pero hindi naman porket nagpapatawa ako o nakakatawa yung sinasabi ko, merong mga pang-ilalim na kahulugan yun. Yun ang inuuna ko. Yung mga meaning sa ilalim. Halimbawa, laban namin ni Saito. Habang tumatawa yung mga tao, deep inside, sinasabi ko, ikaw nasasaktan ka. Pero sila tumatawa. Ano yun? Doble sentido yun. Kumbaga, dalawa yung tatamaan doon. Yun yung medyo mahirap. Minamaliit lang nung iba na, ay, puro patawa lang yan, puro comedy lang yan. Hindi nila nalalaman yung mga pang-ilalim na mensahe. Na mahirap gawin yun. Mahirap yun. Oo. Sabi nga nila, mas madali manakit kaysa magpatawa. Oo. Diba? Totoo. Oo. Kasi, ang sakit ng sinasabi mo, tapos, pagtatawa ng kawa. Pero alam din ng putang ina may alam nung kalaban mo. Alam nung kalaban mo yung sinasabi ko kahit yung mga tao hindi nila masyadong basta mahirap siyang ipaliwanag. Yung mga manunulat lang din ang nakakaintindi sa akin. Nakikita mo ba yung posibleng mag-Looney versus Basilio? Pwede yan. Pwede. Ako para sa akin, mas gusto ko yung Looney versus Basilio kaysa Sinyo versus Basilio. Bakit? Umay na rin ako sa mga pwedeng sabihin kay Sinyo. Pero yung pwede nyo sabihin sa isa't isa bilang matagal na kayo sa gantong eksena, all good na rin kayo, at miss na kayo ng tao, feeling ko mas magandang Looney versus Basilio. Oo, pero hindi ko alam kung magkakasakitan kami. Hindi, yung skills, pagiging all goods. Siguro, exhibition. Yun. Exhibition game. Ay lalabas namin yung mga skills namin talaga. Yung totoong skills yung napapanood nyo sa akin. Wala pa. Pa lang yan. Nasa pa lang tayo. Nasa 60% pa lang tayo kung yung Basilyong napanood nyo na. Tangina, di ba? Oo. Ako alam ko na may ilalabas pa ang Super Saiyan Basilio. Hindi ko pa nagagamit yun. At siguro magagamit. Hindi ko magagamit yun kay Looney. Pero maaari kong magamit yun kay Sinyo. Okay. Si Sinyo talaga gusto mong durugin, ha? Hindi naman. Siya yung may gustong makalaban ako, eh. Okay. Pero ako, matik yan. Sinyo yan, eh. Marami, lalo na yung mga bago. Naghahangad din makalaban si Sinyo. Kung may gusto akong makalaban, kasi kami naman yung parehas ng style. Oo. Tsaka parang ikaw ang una at sumunod siya. Parang kay Apex, parang ganon. Total, nasabi mo yan. Nung mga unang laban ni Sinyo, hindi ganon ang style niya. Oo. Diba? Oo. Parang may pagka-seryosong battle nga pa yung mga bitaw niya. Pero nung nag-shift siya sa comedy, ayun, doon siya mas nakilala, mas pumutok. Sino sa tingin mo talaga yung parang pagdating sa jokes yung hari? Sa flip top, yung tingin mong siya talaga yung pinakamagaling sa pagdating sa jokes. Iba kasi yung nakakatawa na Zaito. May kasama kasing appearance tsaka kung nakakatawa kasi si Zaito doon sa mga kung ano-anong sinasabi niya. Hindi siya as a joke, eh. Iba. Ngayon, ang magagaling magsulat sa jokes, Looney, Delo. Okay. Yan, yung mga magagaling magsulat pagdating sa Flick G. Oo. Yan. Sa mga jokes, bago? Hindi ako masyadong nakakapanood ng bago, pero may mga naririnig ako, halimbawa, GL. Ayan. Hindi nagjo-joke si GL? Hindi. Yung mga bago lang na kilala ko. Okay. Yung si GL, kilala mo?
Si Beatroom. Yun, Beatroom. Oo. Hindi ko sinasabing komedyante sila. Iba yung mga bago na nakikita ko ngayon na GL, Beatroom. Ayun lang yung mga natandaan ko. Tsaka, teka lang, sino pa yung isa yung may-ari ng Baby Jack Apparel? Saki, yan. Si Saki. So, yung mga ibang bago na konti lang yung laban. Wala silang kwenta para sa'yo. Hindi ko pa sila kilala. Oo. Maraming magagaling na mag-joke ngayon. Sila, Manda Baliw. Napapanood mo siya? Oo, pero si Manda Baliw, old school. So, abot ko yung mga, parang yung mga jokes niya. Parang bagong Saito. Hindi siya modern na joker. Pero Jonas, kaya niyang luma, kaya niyang bago. Pagdating sa jokes, ayun. Tangina, no? Basilio versus GL. Malabo. Bakit? Hindi mo trip kalaban yung mga ganun? Kung sakaling may ganung technical na kalaban. Kawawa si GL sa akin. Pag technical, tingin mo kaya mong kawawain? Hindi, kawawa siya kasi mabobobo siya sa akin. Yung pagka-genius niya. Okay. Mawawala, babaragin ko yun eh. Alam mo kung paano? Alam ko kung paano baragin. Kaya mawawalan ng respeto sa kanya yung mga ma-idol sa kanya. Isa na ako doon, mahusay ka, GL. Pero pag naglaban tayo, hindi mo magagamit sa akin yan. Tangina, no? Tingin ko talaga, meron ng mga nakatago si Basilio na gusto nyo nang gawin. Tingin ko, marami ng gusto ko na talagang bumatel. Oras lang yung problema ko talaga. Gusto kong pasalamatan yung mga hanggang ngayon umaasa pa rin na magbabatel ako. Gusto ko yung balikan para pasalamatan. Gusto kong bumatel, gusto kong ialay para sa inyo yun. Oras lang talaga. So, bigyan nyo pa ako ng konting panahon. Siguro pag mga 80 years old na ako. Hindi. Anong malay natin? Ayoko mahirap mag-promise. Mahirap magsalita ng tapos. Basta, tignan na lang natin. Sa estado ng buhay mo ngayon, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Bukod sa taping? Ito yung podcast. Kasi matagal ko na talagang gustong gawin to. Dahil, iba rin eh. Mahilig talaga akong magsalita. Pero pag nakikita nyo ako, bawa sa mga event, doon bihira akong magsalita. Pero may mga gusto kasi akong sabihin na, tsaka, syempre, yung gusto ko rin makapagturo o makapagbigay ng kaalaman sa mga ibang nanonood kung ano man yung mga trip nila. Dahil nga, syempre, matanda na tayo, marami na tayong experience. Tingin ko marami akong ma-share na para hindi sila mapunta sa maling gawain. Gamit tong podcast. Oo. Paano kung ang guest mo addict talaga at ayaw niya magbago? Sasamahan ko siya. Mag-addict. Oo. If you can't beat them, join them. Album, meron ka bang ilalabas na album? Meron. Oo. Meron. Karamihan rap reggae siya. Rap reggae. Parang Lord Patawad Oo, style. parang Lord Patawad. Kasi yun naman yung nakilala sa akin. Pero lahat ng genre, kaya ko naman gawin. Mapa-love song, mapa-rap, mas komportable ballad. ka lang. Oo, siguro mas maano nila yung pag nag-ship kasi ako ng character, baka malito na yung tao sa dami kong kaya karakter. Gawin. Oo. So, kung ano yung nagustuhan nila sa kantang nilabas ko, siguro yun din yung parang yung album ko na to parang pasasalamat din eh sa listener. Oo, hindi ko na kumita o sumikat, bonus na lang yun. Basta importante sa akin may maibalik man lang ako sa mga sumusuporta sa akin kasi naghahanap sila ng battle ko, naghahanap sila ng kanta ko na dahil nga marami pa akong ginagawa ngayon, hindi ko siya magawa-gawa kahit gustong-gusto kong gawin. Ngayon, sa podcast naman, araw-araw, makikita nila ako. At lalo nila akong makikilala. Dahil dun sa podcast. So, yun. Basilio TV nga pala. Mag-subscribe kayo dun. Subscribe kayo sa Basilio TV. Tsaka yung page ko, Basilio Official, yung FB page. Dun ko din nilalabas yung mga small clips. Okay, mas maigi. Tapos, lalagay ko na lang sa comment yung link ng mga full video. Lahat ng link ng account ni Basilio ilalagay ko sa comment. Lalo na yung Basilio Clothing. Yeah. Ayun, maganda naman yung Basilio Clothing kasi puro yung mga naka-likes doon,
kundi buyer, talagang solid supporters. Organic talaga. Oo. Mas maganda yun. Oo. Naka-shadowban pala yung Basilio. Dati kasi lumalabas yun. Once may mag-upload ng comedy. Ang taas ng likes nun eh. Oo. Ano may-ari? Bata ba may-ari nun? Binili nyo? Hindi. Parang gumawa kami ng page nun dati ni Crazy Mix. Mas malakas pa yung poser. Parang kay Malupiton ang nangyari. Si Malupiton. Ngayon, binili ko dun sa bata. Oo. Ayun. Parang kay Malupiton kasi, yung may gumaya ng account niya, may blue check. Siya pa ngayon yung na-delete. Oo. Yung kawawa naman. Kasi ito, si Malupiton, pinaghirapan niya yan, pinagsikapan niya yan, tapos ihahak lang ng iba. O gagayahin lang ng iba. Kawawa dahil hindi mararating ni Malupiton kung ano man yung kinalalagyan niya ngayon. Kung hindi niya tsinaga, sinipagan, pinag-isipan. Di ba? Para ikaw gagawa ka lang. Kukuhain mo. Oo nga, re-upload lang eh. No? Tapos biglang sa kanila papapasok yung account. Utain na, no? Maawa kayo sa artist kasi buong buhay nila, nilagay nila dyan. Yun yung gusto nilang maging. Huwag nyo naman, supportahan nyo. Supportahan nyo yung mga local artist natin. Kahit ano pa man yan. Kahit komedyante, rapper, singer, dancer, kung ano man. Supportahan natin. Sobrang thank you talaga kay ano. Ako, kahit nasa na ako ngayon, nasa GMA, yung sa Sanggandikit, ngayong June na yan. Pag may bagong project na dumadating sa akin, lagi ko mini-message si Kuya sa Viber. Kuya. Bilang respeto. Oo, kasi, kung hindi niya ako kinuwang artista, hindi naman ako makikilalang artista. Tama. Kaya nung nagkaroon ako ng pelikula na hindi sa kanya. Hindi siya kasama, oo. Pinagpasalamat ko. Sabi ko, Kuya, kung di dahil sa'yo, hindi ako mapapasok dito. Tsaka marami tayong natutunan talaga. Sobra. Magagamit mo yon sa ibang project. Disiplina at pakisama. Ang disiplina, isa sa disiplina talaga natutunan ko kay Kuya. Pagdating sa mga bagay-bagay, tsaka yung trabaho. Kasi, kailangan mo siyang alagaan eh. Datating ang panahon na hindi na ikaw ang pinakamagaling, hindi na ikaw ang pinakasikat, wala ka na sa prime mo. Hindi ka na kinukuha. Ang matitira na lang sa iyo ay respeto at pagmamahal. Na kung hindi mo papahalagahan ngayon, in the future, hindi mo siya makukuha. Tama. Maraming salamat kay Kuya. Dahil Direct dyan. ako. Thank you, Kuya. Shoutout sa'yo. Siyempre, Enigma. Ako, maraming salamat din kay Enigma. Hindi naman tayo mapapanood ni Kuya Coco. Ako, Kuya, kasi sanay ako yung head. Ako yung sumbungan sa amin. Wala akong Kuya. Kaya, pinili kong Kuya itawag sa kanya. Buti, hindi, bayaw. Hindi. Pag-3GS yan. Di, kasi kung bayaw, sosyotain ko si Nognog. Enigma, boss. Ayun, shoutout din sa Martin Brothers. Napakababait ng mga taong yan. Kumpare ko yan, si Santino, ninong ng anak ko yan. Ninong ka rin, hindi ka lang pumunti. Alam mo naman kung nasan ako noon. May ganap tayo. Pero yun, at least, nagiging magkakaibigan tayo. Kay Boss Enigma, thank you. Hindi Boss Alec, thank you. Hindi kami magiging artista rin kung hindi kami napanood dyan sa Flip Top. Malaking bagay. Napakabait ng taong yan. Message mo kay ito nung huli nito lang. Mga 2 to 3 days ago. Nagpaalam ako sa kanya. Boss, kahit alam ko na ako kasi guilty ako dahil nga hindi ako nakakabattle. Yun yung takot ko na baka sabihin nito porkit may kailangan. Hindi ko naman talaga wala sa priority ko yung mag-review ng battle kasi marami nang gumagawa. Pero dahil nga naisip ko na maglalabas ako ng mga clips ng mga battles ko para maalala lang ng mga ibang generation na battle MC pala to si Basilio. Yun yung gusto kong ipaalam sa kanya para lang hindi ma-hit. Pero since nandun na sa conversation, nagtanong na rin ako sa kanya, pwede ba akong mag-review ng mga battle? Ayun, pero hindi yun yung talagang hindi ko alam kung mas magiging effective ba ako pagka nag-review ako ng mga battles dahil iba rin kasi yung stock knowledge ko. Iba rin yung marami ng bagong style o techniques. Baka hindi ko na siya kayang Tsaka marami ng bagong tawag, yung technical, multi. Ayan, yung mga ganyan. Ano ba yung mga iba pang tawag? Hindi ako
Metaphor, mga ganun. Hindi ako masyadong familiar doon. So, siguro dadaanin ko na lang siya sarili based on my experience. Yun naman ang mahalaga kasi nagiging pare-parehas na rin yung ibang content sa reaction video. Yung POV mo naman. Para, alam mo yun, iba't ibang flavor. Yung pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng At tingin ko, pag ginawa mo yan, may mga tao na sanay sa, parang mas trip nilang pakinggan na, ganito tawag dyan. Parang may darating pa nga dyan na parang, ang bobo na ito, di niya alam. May magko-comment dyan. Dapat nga i-appreciate nyo na may ibang flavor na gagawa. Na ito yung point of view. Ano lang yung alam ko, magpakatotoo lang. Pero yun naman isang technique sa podcast, magpakatotoo lang. Totoo. Podcast, reaction video, lahat, basta maging totoo ka lang. Wala namang maling opinion Magiging mali lang yan pag ipipilit mong tama ka. Yun. Tol, maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako na dumayo dito sa Marikina sa Lordman Leathercraft. Maraming salamat, Tol. Maraming salamat. Subscribe kayo sa channel ni Basilio TV, album niya, clothing niya. At yun, maraming salamat, Tol. Basilio Official. Yan. Hanapin nyo lang yan. Makikita nyo yung mga pagmumukha ko doon. Basilio Clothing. Yan. Yan. Maraming salamat. Palakpakan natin si Basilio. Shoutout ka pala sa Crazy Espinoy din. Yung sa Crispin, shoutout sa Crazy Espinoy. Crazy Family. Ano pa, mga babatiin mo? Mga shoutout mo. Batang Quiapo. Apex Shay, shoutout sa inyo. Target. Yan. Yung mga tropa natin na namimiss ko kayo. Abra, Tipsy D. Basta, kung yung iba, hindi ko... Enrile. Ayun, shoutout sa iyo. Yung kababata ko yan, si Enrile. Patay na nga pala yung punong tinanim mo. Siyempre, promote ko na rin. Sanggan Dikit, FR, yung June sa GMA Prime. Yan, maraming salamat. Batang Quiapo, at abangan nyo yung mga music video ng Crazy Espinoy tsaka music video ni Basilio. Yan. Lahat ng mga gagawin ko sa ngayon, lahat ng mga ilalabas ko ngayon, bilang pasasalamat ko yun sa inyo. Dahil hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, nakasuporta pa rin kayo sa akin. Buhay pa rin ang Basilio. Maraming salamat. Yes! Thank you.